Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2671 hanggang 2680. Nang makabalik sa katinoan si Sherman, agad siyang pumalakpak at naghiyawan. Hahaha, karapat-dapat kang maging disipulo ng Sacred Land. Ang panonood ng kompetisyong ito ay nagpapasaya at nagpapasaya sa akin. Habang umalangaw-ngaw ang tawa ni Sherman, naghiyawan ang mga tao sa lugar. Natalo talaga ni Severin si Haring Harry. Hindi ako naghahalusinate, di ba? Ito ba ang tunay na lakas ng mga disipulo ng Sacred Land? Umalangaw-ngaw ang mga bulalas sa bulwagan, at hindi mabilang na tao ang napanganga. Lalo na ang tatlong magkakapatid, si Haring Ian at ang iba pa, na nakaupo sa unang hanay, nanlalaki ang mga mata sa sandaling ito, at puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Bagamat hindi ang pinakamalakas na antas ng cultivation ni Harry sa apat na prinsipe, hindi mababawasan ang kanyang pisikal na lakas. Ang mga cultivator sa iisang kaharian ay hindi kalaban ni Harry. Hindi pa kasama si Severin, isang maliit na level 7 Royal Paragon cultivator. Gayunpaman, ngayon, natapos na ni Severin ang gawaing pakikipaglaban sa iba't ibang antas at pagtalo sa Supreme Paragon. Paano hindi ito ikagugulat ni Ian at ng iba pa? Kung ikukumpara sa Don Hall na palaging nasa gulat, nahulog si Harry mula sa taas na libu-libong milya at malakas na tumama sa Bluestone sa labas ng bulwagan. Napatayo siya sa kahihiyan. Sa laban kanina lang, ang nakakatakot na espada ni Severin ay sumire sa kanyang pisikal na depensa, na naging sanhi ng malubhang pinsala kay Harry. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang reaksyon at nakaiwas. Tumayo si Harry mula sa hukay. Matapos panasan ang dugong umaapaw sa sulok ng kanyang bibig, yumoko siya sa nakabuwal na si Severin at sinabing. Si Severin ay karapat-dapat na maging disipulo ni Adrian. Ako'y lubos na nagpapakumbaba. Sa sandaling ito, ang diwa ng pakikipaglaban sa katawan ni Severin ay hindi pa kumukupas. Ang buong katawan niya ay nagniningning sa liwanag, at tumanggaw siya kay Harry. Kamahalan, walang anuman, swerte lang talaga ako. Sa labanan kanina lang, may napala rin si Severin. Gaya ng kasabihan, mayroong matinding takot sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pakikipaglaban sa makapangyarihang Supreme Paragon ay nagparamdam kay Severin na parang nalagpasan niya ang mahiwagang daanan. Malino na naramdaman ni Severin na makakarating siya sa level 8 Royal Paragon sa loob ng ilang araw. Kasabay nito, sa Don Hall, narinig ni Sherman ang mapagkumbabang pag-uusap ng dalawa. Kumaway siya sa eunuch manager sa tabi niya, at pagkatapos ay tumawa ng malakas at sinabing. Pumunta sa imbakan ng kayamanan para kumuha ng isang 9th grade purple ginseng at ibigay ito kay Severin. Nang marinig ito ng pinuno ng eunucho, puno ng pagkagulat ang kanyang mukha, ngunit mabilis siyang umalis. Nang marinig ng iba pang mga tao sa pangunahing bulwagan ang mga kayamanang nais ibigay ni Emperor Sherman, lahat sila ay napasigaw sa pagkagulat. Oh my God! Isa itong 9th grade elixir. Walang gaanong 9th grade purple ginseng sa treasure vault. Hindi ko inaasahan na plano pala ng kamahalan na ibigay ito kay Severin. Naiinggit talaga ako. Kahit si Severin ay medyo nagulat. Bilang isang 8th grade alchemist, natural na hindi na bago sa kanya ang 9th grade purple ginseng. Ang gamot na ito ang nangungunang 9th grade elixir sa Blue Realm. Tinawag itong ginseng dahil kahawig ito ng ginseng at kulay lila. Lumalaki ito sa isang lugar na mayaman sa kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya naman tinawag itong 9th grade purple ginseng. Ang purple ginseng na ito ay mayroon ding isa pang benepisyo, naglalaman ito ng mga immortal na sangkap. Kung malapit na ang mortalidad sa isang tao, maaari pa silang mabuhay ng 5 taon sa pamamagitan ng pag-inom ng produktong ito. Bukod sa mga immortal na sangkap, ang 9th grade purple ginseng ay isa ring mahalagang hilaw na materyales para sa pagpino ng elixir para sa Supreme Paragon. Hindi inaasahan ni Severin na magiging ganito kabukas palad si Emperor Sherman at direktang ibinigay sa kanya ang 9th grade elixir. Di nagtagal, bumalik ang punong eunucho kay Emperor Sherman na may hawak na puting kahon na marmol.
Itinaas ni Sherman ang kanyang kamay at itinulak ang puting kahon ng jade sa harap ni Severin habang mahinang kumakaway. Mahina niyang sabi. Ikinagagalak kong makilala ka, Severin, kaya ibibigay ko ito sa iyo. Hindi nagkunwaring tahimik si Severin. Nang itaas niya ang kanyang kamay, nagsimulang kumalat ang mahika sa kanyang palad at hinawakan niya ang kahon. Matapos ilagay ang 9th grade purple ginseng sa kanyang bag, yumuko si Severin at nakangiting sinabi. Salamat, kamahalan, para sa kayamanan. Nang makita ang regalong ibinigay ni Emperor Sherman, maraming tao sa bulwagan ang nagpakita ng inggit. May ngiti rin sa mukha si Carson sa oras na ito, at ang kanyang mukha ay puno ng ginhawa. Alam niyang matagumpay ang paglalakbay na ito ng pakikipagtulungan. Hindi maiwasan ni Carson na makaramdam ng tuwa. Buti na lang at nakasama ko rito si Severin sa pagkakataong ito. Habang nagsasaya si Carson, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang banal na pandaman ni Emperor Sherman. Carson, pakisabi naman sa akin ang tungkol sa kooperasyon ngayong gabi. Interesado rin ang aking ancestor sa bagay na ito. Nang malaman niyang darating din ang ancestor ng Delhi, agad na naging masigla si Carson at agad siyang sumagot. Hahaha. Oo naman. Pagkatapos ng piging, isang beteng na nasa antas ng isang Royal Paragon ang nagudyok kina Severin at Carson na manatili sa bulwagan sa tabi nila. Nang gabing iyon, sa silid, nakaupo si Severin nang nakakross ang mga paa, ang buong katawan niya ay kumikinang sa walang katapusang banal na liwanag, at mabilis na hinihigop ang nakapalibot na espiritual na enerhiya na parang isang itim na butas. Sa oras na ito, kung titingnan ng isa ang loob ng katawan ng may banal na pandama, mapapansin ng isa na ang panloob na mundo na binuksan ni Severin ay lumalawak ng walang kabuluhan. Ang Invincible Heart of Philosophy ni Severin ay halos nabuo bilang resulta ng labanan ngayon, at ang kanyang masaganang kalooban sa pakikipaglaban ay naging isang banal na kadena ng mga batas sa kanyang panloob na mundo. Si Severin, na nakaramdam ng mga pagbabago sa panloob na mundo, ay labis na natuwa. Ngayon ang aking tagumpay. Sigaw ni Severin sa sarili, at mabilis niyang ininom ang 9th grade purple ginseng na nakuha niya noong araw na iyon. Habang nilulunok ang elixir, ang nakakatakot na kapangyarihan ng gamot ay dumaloy sa kanyang katawan, mga paa at kamay at mga buto sa isang iglap, at ang napakalaking espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay agad na naging isang malakas na ulan sa panloob na mundo. Ang malalakas na ulan na ito ay puno ng espiritual na enerhiya, na nagpapalusog sa lahat ng bagay sa lupa. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na berdeng damo ang tumutubo at naging malalagang palumpong. Kasabay nito, ang aura sa katawan ni Severin ay lalong lumalakas, at ang kapangyarihan ng batas sa kanyang katawan ay dumadagandong, na nagdurugtong sa langit at mga bituin. Sa sandaling ito, ang kulay ng langit at lupa sa buong imperial na lungsod ng Delhi ay nagbago, na bumubuo ng isang maliwanag na buwan na sumisikat sa ibabaw ng dagat at isang maitim na dilaw na paglubog sa kalangitan. Sa sandaling ito, lahat ng mga cultivator sa imperial na lungsod ay nakakakita ng kakaibang mga penomeno sa kalangitan tuwing itinataas nila ang kanilang mga ulo, na ikinagulat ng hindi mabilang na mga tao. Nakamit ba ng isang kababalaghan ang isang tagumpay? May mga kakaibang pangyayari na sunod-sunod, at ang lilang hangin ang pumuno sa kapaligiran. Sa palasyo, pinag-uusapan ni Emperor Sherman ang mga bagay na may kinalaman sa kooperasyon. Nang maramdaman niya ang nalalapit na tagumpay ni Severin, sandali siyang natigilan. Nang matauhan si Emperor Sherman, tiningnan niya si Carson na katabi niya nang may pagtataka sa mukha at sinabing, Carson, anong klaseng kwalifikasyon mayroon si Severin, para makagawa siya ng kakaibang kababalaghan sa isang pagsulong lang? Hindi alam ni Carson kung bakit noong una. Matapos marinig ang mga salita ni Emperor Sherman, mabilis na sumulyap ang kanyang kamalayan at natuklasan na malapit nang makalusot si Severin. Sa sandaling ito, nang alay ang kanyang panga at hindi siya makapagsalita. Naalala niya na kaka-rating lang ni Severin sa level 7 Royal Paragon kalahating buwan na ang nakalipas. Bakit ngayon pa siya muling makakalusot? Hindi ko maipaliwanag ang mga kwalifikasyon ni Severin. Ilang beses ko nang napag-aralan ang 10 pangunahing banal na katawan, pero ngayon lang ako nakakita ng sino man na kayang mag-cultivate ng kasing bilis niya. Si Carson,
na napagtanto ito kalaunan, ay nagsabi ng may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Gusto sanang magtanong ni Emperor Sherman, ngunit sa sandaling ito, isang bakanteng daanan ang agad na lumitaw sa bulwagan. Kaagad pagkatapos, isang matandang lalaki na may pilak na buhok na nakasuot ng matingkad na dilaw na damit ng dragon ang lumitaw sa harap nilang dalawa. Matapos makita ang bisita, agad na tumayo si Emperor Sherman at nagbigay ng saludo. Ancestor. Nang makita ito ni Carson, yumuko rin siya at sinabing, "Nakilala ko na si Grand Emperor Gildan." Ang matandang lalaking ito ay hindi isang estranghero, kundi ang ancestor ng royal family ng kasalukuyang Delhi, isang malakas na lalaki na may kalahating immortal na antas ng lakas, si Lumano. Si Lumano ay apo ng nagtatag ng Delhi. Siya ay nagsasanay sa loob ng libu-libong taon at isang kontemporaryong cultivator kasama si Adrian. Sa simula, walang plano si Lumano na magpakita para sa kolaborasyong ito, kaya sapat na ang ilang lihim na salita ng gabay kay Emperor Sherman. Hindi inaasahan, si Severin ay talagang nakalusot sa oras na ito. Bukod dito, ang pangyayari kung kailan nangyari ang tagumpay ay partikular na nakakagulat, na labis na ikinagulat ng lahat sa paligid. Napilitan itong magpakita si Lumano. Lumabas si Lumano sa puwang ng kalawakan, na may ngiti sa kanyang mga mata, at direktang sinabi kay Carson. "Sumasang-ayon ako sa pakikipagtulungan." Maging si Lumano ay palihim na humanga sa talento ni Severin. Bilang isang matandang halimaw sa antas na semi-immortal, nakakita na siya ng lahat ng uri ng kababalaghan. Maging ang 10 Great Divine Constitution ay karaniwan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ngayon si Severin ay nagmumukhang isang nagniningning na tunay na immortal sa ilalim ng teknik ng pagtingin sa enerhiya ni Emperor Lumano. Tila nakatingin siya sa paglipas ng mga taon, binabasag ang hamog, at nakikita ng malinaw ang hinaharap. Sa mga piraso na natanggap ng teknik ng pagtingin sa enerhiya ng Emperor, nakita ni Lumano na ang bansang Delhi ay umuunlad at isang tunay na immortal ang bumaba. Kung tungkol sa tunay na immortal sa larawan, kahit na hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mukha, ang figure ay halos kapareho ni Severin. Ito mismo ang dahilan kung bakit naiinip na lumitaw si Lumano. Kasabay nito, si Severin ay nasa silid. Matapos lunukan ang 9th grade na purple ginseng, ang kapangyarihan ng mahika ng kanyang katawan ay lubos na tumaas. Mabilis na lumawak ang panloob na mundo, at ang orihinal na 28,000 milya na radius ay lumampas sa 30,000 milya. Habang lumalaki ang teritoryo, lahat ng mga batas sa panloob na langit at lupa ay naipakita. Isang walang katapusang banal na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, naging isang malaki at kahangahangang Diyos ng batas, na pinipigilan ito sa panloob na langit at lupa. Ang katawan ng imaheng Dharma na ito ay parang isang higanteng humahawak sa langit. Marahas siyang sumigaw, habang ang kanyang mga kamay ay nasa langit at ang kanyang mga paa ay nasa lupa. Sa isang iglap, daan-daang batas sa panloob na mundo ang naging banal na kadena ng kaayusan at pumulupot sa higanti, sabay na umuungal. Ang langit at lupa ay tumataas. Habang lumalaki ang mundo, hindi mabilang na mga bagong binhi ng batas ang nagsimulang ipanganak, na hinimok ng lupa, tubig, hangin at apoy na lumitaw mula sa mga bitek sa sirang kawalan. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang panloob na mundo ay nakarating sa isang teritoryo na 40,000 milya. Daan-daang banal na liwanag ng mga prinsipyo ang kumalat sa panloob na langit at lupa. Sa labas ng mundo, sumigaw din si Severin kasabay nito. "Basurahin mo na yan para sa akin." Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na tumaas ang aura sa kanyang katawan, agad na nalagpasan ang harang ng Level 7 Royal Paragon. May mahinang kulog sa kalangitan sa itaas ng Delhi, at biglang tumaas ang aura ng Level 8 Royal Paragon, diretso sa kalangitan. Sa isang iglap, isang pangyayari ang nangyari. Ang enerhiyang lila ay umabot sa 30,000 milya, at ang langit ay naging parang bubong ng itim at dilaw. Halos kalahati ng bansa ang nakakita sa kakaibang penomena sa kalangitan, at maraming tao ang napasigaw. Sa silid, matapos makalusot si Severin sa Level 8 Royal Paragon, kinontrol ng kanyang kamalayan ang higanti sa kanyang katawan upang pag-isahin ang lupa, tubig, hangin at apoy.
Pinagsama-sama niya ang mga batas sa banal na kadena ng kaayusan sa paligid niya, at ginawa itong mga buto na nagpapalusog sa panloob na mundo. Ang kanyang panlabas na katawan ay unti-unting naging introvert, at hindi mabilang na nag-uumapo na kapangyarihan ng langit at lupa ang tumagos sa kanyang katawan. Pagkatapos gawin ito, dahan-daang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nako! Gaya ng inaasahan, sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa mga laban ng buhay at kamatayan natin mauunawaan ang diwa ng buhay. Ang tagumpay na ito ay nasa loob ng inaasahan ni Severin at higit pa sa kanyang inaasahan. Nang una niyang magpasya na tahakin ang landas ng kawalan ng kayang talunin sa mundo ng Enchanted Peak, naisip niya ang pagbuo ng isang Invincible Heart of Philosophy upang patatagin ang kanyang sarili. Tinansya ni Severin na malamang aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan upang muling makalusot. Hindi inaasahan ni Severin na ang labanan ngayon ay talagang magpapatigas sa kanyang puso, magiging kasing taybay ng bato, at matagumpay na makakalusot. Ang hindi inaasahang kagalakan ay nagpabuntong hininga kay Severin. Totoo nga, ang pinakamahusay na paraan upang makalusot ay ang malaking kakilakilabot sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Severin, na puno ng kagalakan, ay agad na tumingin sa loob gamit ang kanyang banal na pandama, tinatanaw ang panloob na mundo sa oras na ito. Pagkatapos ng tagumpay na ito, ang teritoryo ng Inner Heaven at Earth ay umabot sa radius na 40,000 milya, na hindi bababa sa South Sky. Bukod dito, ang mayamang espiritual na enerhiya sa mundo ay lumalago at tumitibay sa bawat oras na humihinga si Severin. Ang mundo sa sandaling ito ay katulad ng sa labas ng mundo maliban na wala pa itong buhay. Sa ganitong bilis, kapag nakarating na ako sa semi-immortalidad, kaya kung subukang paikliin ang buhay ko at gawing isang mundong tunay na maihahambing sa Blue Realm ang mundong ito. Naisip ni Severin sa sarili matapos bawiin ang tingin. Habang patuloy niyang kinokontrol ang kanyang paghinga at pinapatatag ang kanyang kaharian, isang malumanay na boses ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Kaibigan ko, kung ayos lang sa iyo, pumunta ka sa Luminous Palace at magkwentuhan tayo. Nabigla si Severin nang marinig niya ito. Alam niyang pinag-uusapan ni Carson at Emperor Sherman ang kolaborasyon sa palasyo. Ang matandang boses na tumawag sa kanya ay may taglay na maringal na kapangyarihan ng langit at lupa. Agad na nahulaan ni Severin na ang kabilang panig ay isang matandang halimaw mula sa Delhi Royals. Matapos mag-isip ng ilang sandali, agad na tumayo si Severin. Sa sumunod na sandali, nayanig ang nakapalibot na espasyo at siya ay nawala. Kasabay nito, sa kahangahangang Luminous Palace, lumitaw si Severin sa palasyo habang ang kawalan ay umaalon. Pagdating ni Severin sa palasyo, nakarinig siya ng isang papuri. Ha ha ha! Isa kang ang disipulo ni Adrian. Ang kanyang mga natamo sa mga batas ng kalawakan ay walang katulad at walang kapantay. Tumingin siya sa direksyon ng boses. Nakita ni Severin ang isang matandang lalaki na may puting buhok na may simpleng aura, nakatingin sa kanya ng may ngiti sa mukha. Katabi ng matandang lalaki ay sina Carson at Emperor Sherman. Nang makita ito ni Severin, yumoko siya. Pagbati. Tama. Sa loob lang ng 30 taon, lumaki na siya sa kinalalagyan niya ngayon. Kahit ako ay naiinggit kay Adrian. Ang mga mata ni Lumano ay kasing liwanag ng apoy. Nakita niya agad ang edad ni Severin gamit ang teknik ng Emperor sa pagtingin sa enerhiya. Nang marinig ito ni Emperor Sherman, nang inig siya, tumingin sa ancestor, hindi makapaniwala si Lumano, at napabulalas. 30 taon pa lang ba siyang nagsasanay? Naisip ni Sherman na si Severin ay napakahusay kaya't siya ay nagsasanay ng hindi bababa sa 70 o 80 taon. Simula sa Energy Realm hanggang sa kasalukuyang Royal Paragon level, iyon ay sumasaklaw sa 7 o 8 pangunahing realm. Kahit ang kababalaghan ng 10 Great Divine Constitution ay hindi makakarating sa antas ni Severin kung magsisimula siyang magsanay mula pagkabata. Kunin nating halimbawa ang anak ni Sherman na si Elry, ang panganay na prinsipe. Siya ay ipinanganak na may fighting divine body at kabilang sa 10 Great Divine Constitution. Ngayon ay nasa level 5 Royal Paragon pa lamang. Bagamat walang gaanong pagkakaiba sa pagitan niya at ni Severin,
mayroong agwat sa pagitan ng kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nagawa ni Severin na talunin ang mga Supreme Paragon Cultivator sa pamamagitan ng paglundag sa mga ranggo. Iniunat ni Severin ang kanyang braso at ikinumpas ang kanyang kamay, nahihiyang ngumiti, nang marinig ang mga papuri. Napakabait mo. Malaking biyaya para sa akin kung makakatapak na ako sa iyong lupain. Tumayo ng tuwid si Severin at nakangiting sinabi. Tumangala si Emperor Sherman nang marinig ito, ang kanyang mukha ay nagniningning sa inggit. Labis na nagulat si Sherman nang makita ang isang level 8 Royal Paragon Cultivator sa edad na mahigit 30. Dati siyang isang sikat na kababalaghan sa Blue Realm. Pumasok din siya sa Royal Paragon Realm noong siya ay mga 40 taong gulang, at nakarating lamang siya sa Royal Paragon noong siya ay mahigit 60 taong gulang. Sa ngayon, 2 hakbang na lamang ang layo ni Severin mula sa Supreme Paragon. Naniniwala siya na ang mga matataas na kapangyarihan tulad ng Grundy Uno Sacred Land ay dapat may mga mahiwagang elixir tulad ng Supreme Advancing Peel, na halos nangangahulugan na si Severin ay kalahating hakbang na sa Supreme Paragon. Matatag na naniniwala si Sherman sa mga salita ng kanyang ancestor. Si Lumano ay isang makapangyarihang semi-immortal, at ang kanyang paggamit ng energy-gazing technique ng Emperor ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang malabong mga mata ay nakakakita ng mga ilusyon at nakakakita ng tadhana. Hindi kinailangan ng maraming pagsisikap para maunawaan ni Lumano ang karakter at edad ni Severin. Hahaha. Ang bait mo. Mataas ang tingin ko sa'yo. Hindi napigilan ni Lumano ang matawa ng malakas nang makita niya si Severin na puno ng pagpapakumbaba. Ang pagkakita mismo sa mga kwalifikasyon ni Severin ay nagparamdam kay Lumano ng mas panatag na loob tungkol sa pakikipagtulungan. Sa edad na 30 taong gulang pa lamang, naabot na niya ang level 8 Royal Paragon, at naunawaan pa ang hindi mabilang na mga prinsipyo ng batas. Kahit ang pinakamahirap na batas ng kalawakan sa 10 Great Divine Constitution ay naunawaan na ni Severin. Nadama ni Lumano na sa gininto ang panahong ito, ang Grundy Uno Sacred Land ang magkakaroon ng huling tawa. Sa pag-iisip nito, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ito sa kawalan gamit ang 5 daliri. Sa sumunod na sandali, isang kahon ng jade na naglalabas ng malabong puting liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Hawak ni Lumano ang puting kahon ng jade at sinabi kay Severin. Severin, nakikita ko sa iyo ang magiging pambansang kapalaran ng ating bansa. Dahil magtutulungan tayo, napagpasyahan kong ibigay sa iyo ang piraso ng Star Gold na ito. Umaasa ako na kaya mong tahakin ang daan patungo sa immortalidad. Pagkatapos magsalita, marahang ikinumpas ni Lumano ang kanyang kamay, at ang puting takip ng jade ay dahan-daang binuksan, at pagkatapos, isang gininto ang banal na liwanag ang pumailanglang sa kalangitan at nagliwanag sa buong palasyo. Isang piraso ng metal na kasinlaki ng isang palad, ginintoan at maliwanag, na nagniningning sa mga pinagsama-samang batas ng walang hanggang batas, ay tahimik na nakaupo sa kahon. May mga multo ng mga dragon at tigre na magkakaugnay dito, at ang Mar-Angel na aura ay agad na lumabas sa loob ng ilang milya. Isang Star Gold ang isinilang na may sariling mahika. Sa isang iglap, ang mga dragon at tigre ay tumakbo sa ibabaw ng imperial na lungsod, ang enerhiya ng araw at gabi ay magkakaugnay, ang hindi mabilang na mga gininto ang bulaklak ay lumitaw, at ang mga kakaibang penomeno ay naganap ng paisa-isa ng ilang sandali. Nang makita ito ni Emperor Sherman, agad siyang natigilan. Maya-maya, natauhan si Sherman, nanlaki ang kanyang mga mata, at tumingin siya kay Lumano nang may takot sa kanyang mukha. Binuka niya ang kanyang bibig at nagsalita ng may kahirapan. Ancestor. Nakaramdam siya ng unos sa kanyang puso. Hindi ito maintindihan ni Sherman. Kahit na pinahahalagahan ng ancestor si Severin, hindi pa rin niya kayang alisin ang Day and Night Star Gold. Ito na lang ang natitirang Star Gold sa Delhi, at ito ang material para sa pagpino ng Metal Armored Divine Soldier. Bawat piraso ng Star Gold na nakalagay sa Blue Realm ay sapat na para mainggit kahit ang mga level 9 Supreme Paragon. Hindi lang si Sherman ang nagulat. Si Severin, na nasa tabi niya, ay nagulat din at hindi makapaniwala matapos marinig ito. Nanlaki ang bibig ni Carson, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan dahil sa pananabik. Ito ang Star Gold.
Isa itong kayamanan para pinuhin ang metal-armored divine soldier at mga immortal na armas. Hindi pa kasama rito ang isang level 9 Supreme Paragon na tulad niya, kahit ang isang ordinaryong kalahating immortal na matandang kaluluwa ay malamang napapatayin siya dahil dito. Hindi inaasahan ni Carson na handa si Lumano na ibigay ang Star Gold kay Severin. Nang makabawi si Severin mula sa pagkabigla, mabilis siyang tumayo, matatag ang kanyang mga mata, yumoko siya at sinabing, "Great Emperor Gildan, masyadong mahalaga ito, huwag sana." Nang marinig ito ni Carson, umalangaw din ang kanyang saloobin. Tama iyan, Grand Emperor Gildan, kung isa lamang itong ordinaryong elixir na may mahiwagang kapangyarihan, matatanggap namin ito, ngunit ang piraso ng Star Gold na ito ay talagang hindi namin maaaring tanggapin. Akala niya noong una ay sapat na ang pagpunta sa Delhi sa pagkakataong ito para magkasundo sa kolaborasyon. Hindi inaasahan, nakuha ni Severin ang pabor ni Lumano, isang matandang master. Nainggit lang si Carson dito. Nang makitang hindi lang naantig si Severin sa kayamanan, kundi tinanggihan pa ito, mas nagustuhan ni Lumano ang salubing ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at iginulong ang isang di nakikitang puwersa, ipinadala ang Star Gold kay Severin, at nakangiting sinabi, "Kunin mo na, Severin. Umaasa na lang ako na magiging immortal ka sa hinaharap at makakatulong sa Delhi." Nang makita ang kanyang ancestor na kinailangang ibigay ito, biglang nabalisa si Sherman. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe gamit ang kanyang banal na pandama. "Anstora, ito si Star Gold. Ito ang material para sa pagpino ng metal-armored divine soldier. Sulit ba itong ibigay sa isang level 8 Royal Paragon?" Sumagot si Lumano ng may banal na pandama. "Sherman, hindi mo naiintindihan. Ginamit ko ang energy gazing technique para makita ang hinaharap mula sa taong ito. Tiyak na magiging isang tunay na immortal siya. Madaling magdagdag ng icing sa cake, pero mahirap tumulong kapag kailangan." Ngayong plano ng Grundy Uno sa Sacred Land na makipagtulungan sa Delhi upang labanan ang Primordial Sacred Land, bakit hindi tayo maging mabait at mapagbigay? Gayunpaman, ang piraso ng Star Gold na ito ay nasa imbakan ng kayamanan sa loob ng daan-daang taon. Biglang iniangat ni Sherman ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang ancestor. Ano ang narinig niya? Magiging immortal ba si Severin? Naniniwala si Sherman na ang kanyang ancestor ay may masamang pangitain at hindi kailanman magkakamali. Si Lumano ang taong may pinakamataas na antas ng cultivation sa buong royal family ni Gildan, at ang teknik ng kanyang emperor sa pagtingin sa enerhiya ay napaka-perpekto na kaya pa niyang manghula ng kapalaran ng isang tao. Kung si Severin ay tunay na katulad ng sinabi ng ancestor, tiyak na magiging isang tunay na immortal siya, kung gayon ang pagbibigay ng Star Gold ay talagang isang napapanahong tulong kay Severin ngayon. Sa pag-iisip nito, nagpumiglas at nag-alangan sandali si Sherman, at sa wakas ay nakapagdesisyon. Huminga siya ng malalim, pinigilan ng takot sa kanyang puso, tumanggo kay Severin ng may ngiti, at sinabing, "Dahil bigay ito ng ancestor, tanggapin mo sana, Severin." Nang makita sina Sherman at Lumano na parehong nag-uusap, tiningnan ni Severin ang Star Gold na lumulutang sa harap niya ng may nagliliyab na mga mata. Tumanggo siya at sinabing, "Hindi ako mangangahas na tanggihan ang regalo ng matanda. Sa pagkakataong ito, magpapasalamat ako sa iyo." Pagkatapos niyang sabihin ito, itinaas niya ang kanyang kamay at ibinulsa ang Star Gold. Tumawa si Lumano at sinabing, "Tama iyan." Lumingon si Lumano kay Carson, na nasa tabi niya na may naguguluhang at gulat na mukha. Mahinang sabi niya, "Carson, kaibigan ko, nakapagdesisyon na ako tungkol sa kolaborasyon. Wala na akong karagdagang mga kinakailangan." Pakisagot naman si Adrian. Nang marinig ito, nagulat si Carson at bumalik sa kanyang katinoan. Tumanggo siya ng blanko at sinabing, "Salamat, Senior, tiyak na ibabalik ko ang balitang ito sa aking ancestor." Nang marinig ito, bahagyang tumanggo si Lumano, at sa sumunod na sandali, nawala ang kanyang figure sa lugar. Habang paalis ang ancestor, mahinang tiningnan ni Emperor Sherman si Severin, na may hindi masabi na inggit sa kanyang mga mata. Bagamat siya ang Emperor ng Delhi,
mayroon siyang antas ng cultivation ng level 9 Supreme Paragon, at mayroon din siyang Metal Armored Divine Soldier. Gayunpaman, ang Day and Night Star Gold ay napakahalaga pa rin. Kung hindi niya ito iiwan sa treasure vault para mag-ipon ng alikabok sa loob ng daan-daang taon. Nang magdamag, matapos pag-usapan ang iba't ibang detalyadong plano, lumabas si Carson ng Luminous Palace kasama si Severin. Naalala niya ang nangyari sa Luminous Palace ngayon lang, dahil sa inggit. Severin, napakaswerte mo na kahit ako ay may inggit sa iyo. Medyo nagbibiro si Carson. Ang halaga ng Star Gold ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong banal na kayamanan. Iniisip na daan-daang taon na ang nakalipas mula nang makapasok si Carson sa level 9 Supreme Paragon, at matagal na niyang hindi nagamit ang Metal Armored Divine Soldier. Hindi lamang taglay ni Severin ang Oculus Blade, kundi ngayon ay pinapaboren na rin siya ng ancestor ng royal family ng Delhi at binigyan ng isang piraso ng Star Gold bilang regalo. Labis na napuno ng emosyon si Carson mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napakaswerte ni Severin. Nang tumingin kay Carson na puno ng inggit, kinuyam ni Severin ang kanyang mga labi at ngumiti at sinabing, "Carson, gulat na gulat din ako gaya mo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako pinahahalagahan ng Great Emperor." Ayaw intindihin ni Severin ang ginawa ni Lumano. Gayunpaman, alam niyang may malaking utang na loob siya kay Delhi. Nang marinig ito ni Carson, ngumiti siya at hindi na nagsalita pa. Kung hindi ito nakikita ng iba, bakit siya, na isang level 9 Supreme Paragon Cultivator, ay hindi ito nakikita? Malinaw na ipinapadala sa kanila ng Delhi ang tulong na kailangan nila. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Carson na makaramdam ng depresyon. Gaya ng kasabihan, madaling magdiwang kapag maayos ang kalagayan ng isang tao, ngunit mahirap manatili kapag may nangangailangan ng tulong. Kalimutan mo na yan, hayaan na natin kina Adrian at Severin ang bahala dyan. Lihim na naisip ni Carson sa kanyang puso, binawi niya ang kanyang tingin at ibinalik si Severin sa gilid ng Dawn Hall. Ang hakbang ni Delhi ay para lamang magpakitang gilas sa Midland at sa iba pang sacred land sa East Plain. Pagkabalik sa silid, hawak ni Carson ang isang tasa ng espiritual na tsaa at dahan-dahang sinabi, "Natapos na natin ang ating misyon sa Delhi. Tara, pumunta na tayo sa North Sea bukas para malaman ang mga intensyon ng mga barbaro sa North Sea." Ang orihinal na plano ay direktang pumunta sa Great Thunderbeat Temple sa kanlurang rehiyon, ngunit sa pagkakataong ito ay dumating si Lumano mula sa Delhi, at napagkasundoan ng magkabilang panig ang isang kolaborasyon, na nagparamdam kay Carson ng optimismo. Nang marinig ito ni Severin, ibinaba niya ang tasa ng tsaa na hawak niya, sumimangot sandali, pagkatapos ay tumango at sinabing, "Sige. Hindi maaaring maliitin ang lakas ng mga barbaro sa North Sea. Kung gusto nilang lipulin ang Primordial Sacred Land, ang Grundy Uno Sacred Land ay dapat umasa sa mga panlabas na puwersa. Sa Midland, sa Dark Light Sacred Land, sa Floating Light Sacred Land, at sa Jade Pond Sacred Land, hindi pa sila pinag-uusig ng Primordial Sacred Land. Karamihan sa kanila ay kasalukuyang pinipiling umupo sa gilid. Total, walang kinalaman ang bagay na ito sa kanila. Sa kabaligtaran, ang mga puwersang tulad ng Delhi, East Plain, at North Sea Barbarians ay mas malamang na maalog. Kinabukasan, ang mga batik-batik na gininto ang sikat ng araw ay sumikat sa lupa sa mga ulap at lumapag sa pasimano ng bintana. Sa silid, si Severin, na parang isang matandang cultivator na nagmumuni-muni, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang sinag ng liwanag ang sumilay sa kanyang maitim na pupil, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng liwanag at kadiliman ng araw at buwan. Biglang ibinuka ni Severin ang kanyang bibig upang huminga, at 20 puting dragon na nagbago mula sa ambon ang tumagos sa kanyang butas ng ilong, na lalong nagpasikip sa hininga sa kanyang katawan. Pagkatapos bumangon mula sa lupa, itinulak ni Severin ang pinto pabukas at pumunta sa patio. Pagkatapos masiyahan sa maharlikang almusal, pumasok ang dalawa sa Luminous Palace upang magpaalam kay Emperor Sherman. Alam ni Emperor Sherman na naghahanap ng mga kakampi ang Grundy Uno Sacred Land, kaya hindi niya sila gaanong hinikayat na manatili. Sa halip, nagpadala siya ng isang baiting upang sila ay paalisan.
Si Severin, na tumatakbo at tumatalon, ay tumingin sa mga bundok at mga ilog na umaatres sa ilalim ng kanyang mga paa, at di nagtagal ay dumaan sa teritoryo ng Delhi. Alam ni Severin na nakabalik na siya sa Midland nang hindi na niya makita ang maswerteng gininto ang dragon sa kalangitan. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali sa Midland, muling naglakbay ang dalawa, dumiretso sa North Sea grassland. Malawak ang Midland, halos 100,000 milya ang lapad. Kahit na si Carson ang Supreme Paragon at si Severin ay bihasa sa mga batas ng kalawakan, lumipad silang dalawa ng mahigit kalahating oras. Nang malapit na silang tumawid sa Lockhart Mountains sa hangganan sa pagitan ng Midland at North Sea grassland, isang malakas na aura ang biglang bumalot sa kanila. Kaagad pagkatapos, isang pang-iinis na may malakas na hanggering pumatay ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Hahaha. Oo nga pala, pupunta ka sa North Sea. Isang bitek sa kawalan ang biglang hamarang sa kanilang dalawa, at dalawang Supreme Paragon Cultivator ang dahan-daang lumabas mula rito. Ang pinuno ay isang level 9 Supreme Paragon na nakasuot ng asul na damit, may mga marka ng mukha, payat na katawan, at isang aura ng umaalon na batas na nakabalot sa kanyang buong katawan. Kasunod niya ang isang duwende, nakasuot ng itim na damit at nagpapakita ng antas ng cultivation ng isang Level 2 Supreme Paragon. Ang malakas na demonyong enerhiya na nakapaloob sa dalawang taong ito ay mararamdaman mula sa malayo, na parang galing sila sa impyerno, na nagpaparamdam sa mga tao na nasasakal. Nang makita ito ni Carson, biglang nagbago ang buong mukha niya. Bulalas niya. Demon Cultivator. Seryoso ang mukha ni Severin, at tensyonado ang kanyang mga kalamnan, handang lumaban anumang oras. Hindi niya inaasahan na naghihintay sa kanya ang mga Devil Cultivator sa Lockhart Mountains sa hangganan sa pagitan ng Midland at North Sea grassland. Malamig na tiningnan ni Stevie si Carson. Dinilaan niya ang gilid ng kanyang bibig, tila nakatingin ang kanyang mga mata sa kanyang pagkain. Aniya sa mahinahong tono. Matagal nang nahulaan ni Lord Baldwin na hihingi ka ng tulong mula sa ibang bansa. Akala ko noong una ay ang North Sea ang una mong pupuntahan, pero hindi ko inaasahan na maghihintay ako rito ng 2 o 3 araw. Dahil nakipagtulungan si Baldwin sa Wicked Tribe at Yellow Ghost Tribe, mabilis na binantayan ng mga Supreme Paragon Cultivator mula sa 3 Sacred Land ang mga hangganan. Nangako silang huhulihin ang sinumang dumadaan na galing sa Grundy Uno Sacred Land. Upang tuluyang lipulin ang Grundy Uno Sacred Land at lumunin ang dugo, tuluyan nang tumigil sa pagtatago si Baldwin at naging isang demonyo. Nang marinig ang mga salita ni Stevie, agad na kumalat ang aura ni Carson sa buong mundo. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway, at isang itim na mahabang espada ang agad na lumitaw sa kanyang kamay. Ngumisi si Carson. Kung gayon, tingnan natin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sumugod siya palabas, itinaas ang mahabang espada sa kanyang kamay at marahas na sumugod. Ang maliwanag na sinag ng espada ay may taglay na nakakatakot na kapangyarihan, na hinati ang kawalan sa isang malaking hiwa. Nang makita ito ni Severin, tiningnan niya ang isa pang Supreme Paragon Cultivator na may matamlay na ekspresyon at isang hindi pala kaibigang tingin. Tiningnan ng duwende si Severin na may ngiting nakaukit sa kanyang mukha, hindi itinago ang sakam na tingin sa kanyang mga mata. Nabalitaan kong ikaw si Severin, na sumikat kamakailan sa Blue Realm. Kahit ang isang simpleng Royal Paragon ay karapat-dapat sa pagkakataong maging isang immortal. Ngayon ay ipaghihiganti ko ang aking Yellow Ghost Tribe. Sumigaw ng malakas ang matandang duwende, at agad na nawala ang kanyang anyo. Sa sumunod na sandali, nang siya ay muling lumitaw, wala pang 100 talampakan ang layo niya kay Severin. Naghahanap ng kamatayan. Malamig na sigaw ni Severin. Nang inag ang kanyang katawan, at mabilis niyang tinawag ang Oculus Blade, mula sa panloob na langit at lupa. Ang rumaragasang espada ay dumaan sa kanyang katawan at sumugod sa kalangitan, dahilan para agad na magbago ang kulay ng langit at lupa. Metal Armored Divine Soldier. Tiningnan ng duwende ang banal na liwanag na lumalabas mula sa Oculus Blade. Nabigla siya noong una, at pagkatapos ay napuno ng kasakiman ang kanyang mukha. Hindi lahat ng Supreme Paragon Cultivator ay maaaring magkaroon ng Metal Armored Divine Soldier.
Ang mga mabibigat na bagay na ito ay halos lahat ng mga pangunahing sacred land at hindi kailanman gagamitin maliban kung talagang kinakailangan. Hindi inaasahan ni Rupert na si Severin, isang cultivator ng Royal Paragon, ay talagang nagtataglay ng isang metal-armored divine soldier. Nakatakdang maging akin ang bagay na ito. Nagliliyab ang mga mata ni Rupert, nakatitig kay Severin na parang isang gutom na lobo na may berdeng mga mata. Pagkatapos sabihin iyon, hawak niya ang espiritual na kayamanan sa kanyang kamay, at sa isang mabilis na tunog, ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin patungo kay Severin. Ang walang hanggang enerhiya ng demonyo ay nagtipon sa paligid ni Rupert na parang alon, mahigpit na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga pagbabago-bago sa antas ng cultivation ng Level 2 Supreme Paragon ay niyanig ang langit at lupa, parang isang demonyong gumagapang palabas ng impyerno. Hindi karapat-dapat ang Supreme Paragon. Nang tumingin kay Rupert na agad na sumugod palapit, nanlamig ang mga mata ni Severin, at ang Oculus Blade sa kanyang kamay ay biglang sumabog na may umaagos na banal na kinang. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang marahas at maliwanag na enerhiya sa nakapalibot na kalangitan. Mayroong enerhiya ng lupa sa langit na bumabagsak pababa, at ang enerhiyang heptagold ay lumikha ng sigla. Ilang mga batas na umaagos ang agad na naipon at nabuo sa Oculus Blade, na naging magulong sword wheel. Hiwain. Sumigaw si Severin at ibinaba ang Oculus Blade. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit at lupa, umikot ang araw at buwan, at kunginang ang mga bituin. Isang nakakatakot na espada ang dumaan sa kalangitan, at sa wakas ay nabuo sa gitna ng himpapawid, parang kaunting liwanag sa umaga na nagpaalis ng kadiliman. Ang gininto ang liwanag ay naging isang maliwanag na sinag ng espada, hinati ang lahat ng espasyo sa daan, at dumiretso kay Rupert. Nang makita ito ni Rupert, bigla niyang naramdaman na parang kinukulong ang buong katawan niya ng isang mabangis na halimaw, at agad siyang nakaramdam ng pag-aalala. Namamanhid ang kanyang anit at nanigas ang kanyang balahibo. Sa sandaling makita niya ang paparating na sinag ng espada, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rupert, at ang hugis espadang espiritual na kayamanan sa kanyang kamay ay agad na sumabog sa isang banal na liwanag. Hiwain. Ang nakakatakot na sinag ng espada ay nagliwanag sa kalangitan, at ito ay tumama ng may walang kapantay na momentum. Nanatiling mapagmatsyag si Rupert at mabilis na kinuha ang nagtatanggol na espiritual na kayamanan mula sa spatial ring upang protektahan ito sa itaas ng kanyang ulo. Ang maliit na hugis tripod na espiritual na kayamanan ay lumutang sa itaas ng ulo nito, at libu-libong bituin ang bumagsak sa isang iglap, pinutol at ipinagtatanggol ang nakapalibot na espasyo. Ang sinag ng espada na lumilipad sa hangin ay pumutol sa espasyo at materya sa daan, nagdadala ng nakakatakot na kapangyarihan at malakas na tumatama sa sinag ng espada. Walang napakagandang apoy o nakamamanghang pagsabog. Mayroon lamang tunog ng pagkalabog na parang pagkabasag ng porselana. Ang sinag ng espada na tinamaan ni Rupert ay agad na nagpakita ng makakapal na bitek. Sa loob ng wala pang ilang segundo, ito ay tuluyang nabasag sa mga piraso ng aura at nawala sa kalangitan. Ang natitirang lakas ng sinag ng espada ay nanatiling hindi nabawasan, at sa lakas ng kulog, muling tinamaan si Rupert. Matapos makita ang eksenang ito, hindi lamang hindi natarante si Rupert, kundi mahinahon pa niyang sinabi. Hindi nakakapagtaka na kaya mong patayin ang 4 na saintmen sa lihim na kaharian ng Eastern Sea ng mag-isa. Bilang isang Supreme Paragon Cultivator, lumakad na siya sa sarili niyang landas, at ang kanyang pag-unawa sa kalawakan ay umabot na sa isang pambihirang antas. Ang Supreme Paragon ay hindi tinawag na makapangyarihan ng walang dahilan. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Rupert ang kanyang kamay at kumaway, nagkagulo ang kanyang mga damit, at nagbuga siya ng isang sonic boom na sumire sa himpapawid. Sa sumunod na segundo, ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng daan-daang milya ay agad na nagtipon sa kanyang kamay, na bumubuo ng isang ilusyonaryong malaking kamay na mataas sa kalangitan. Ang bakas ng palad na ito ay kumislap kasama ang banal na liwanag ng lupa-langit, at naglalaman ito ng walang katapusang mapanirang enerhiya. Ginawang mga kuko ni Rupert ang kanyang 5 daliri at hinawakan ang aura ng espada mula sa himpapawid.
Agad na gumalaw ang mga bakas ng palad at ang sinag ng espada ay mahigpit na hinawakan sa kanyang kamay. Dinurog niya ito sa isang iglap. Gusto kong makita kung anong mga sikreto ang mayroon ka. Malamig na sabi ni Rupert na may mapangahas na ngiti sa kanyang mukha. Bagamat bago ito, nalaman na ni Rupert ang ilan sa mga karanasan at nakaraan ni Severin. Alam niyang nagkaroon ng pagkakataon si Severin na maging isang immortal sa Starry Sky Battlespace at pinatay ang 4 na Saintmen sa lihim na kaharian ng Eastern Sea. Gayunpaman, sa paglitaw ng Oculus Blade, hindi pa rin maiwasan ni Rupert na isipin na hindi niya dapat maliitin si Severin. Kung ito ay isang ordinaryong Royal Paragon, madali niya itong maduraj at masampal hanggang sa mamatay. Hindi lamang lumaki si Severin sa antas ng 8th grade Royal Paragon sa napakaikling panahon, kundi nagtataglay din siya ng mga divine weapon na kahit maraming 9th grade Royal Paragon ay hindi pa nagtataglay. Bukod pa rito, dahil sa pagkakataong maging isang immortal, tiningnan ni Rupert si Severin na parang tinitingnan niya ang bihirang kayamanang ito. Hahaha. Kung ganoon, pumunta ka na lang. Malamig na ngumiti si Severin. Ang sakam na titig ni Rupert ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkailang. Matapos makita ang sinag ng espada na madaling maduraj ng kalaban, nanginig ang katawan ni Severin, at isang walang kapantay na nakakatakot na enerhiya ng espada ang kumalat sa buong katawan niya. Hiwain. Habang sumisigaw siya, ang Oculus Blade sa kanyang kamay ay naging isang sinag ng espada at agad na nawala. Kasabay nito, itinaas ni Severin ang kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay mabilis na hinigop ang kapangyarihan ng nakapalibot na langit at lupa. Sa sumunod na sandali, ang kanyang figure ay biglang lumaki ng 100 beses, na kasing taas ng isang burol. Nang makita ito ni Rupert, bahagyang kumunat ang kanyang noo, na may kaunting pagkagulat sa kanyang mukha. Dharma Energy. Bilang isang Supreme Paragon Cultivator ng Yellow Ghost Tribe, malawak ang kaalaman ni Rupert tungkol sa mga pangunahing mahiwagang kapangyarihan ng mga pangunahing Sacred Land at halos alam niya ang lahat tungkol sa mga ito. Ang Dharma Energy ang sukdulang mahiwagang kapangyarihan ng Grundy Uno Sacred Land. Labis na nagulat si Rupert. Hindi nakapagtataka na nagawang patayin ni Severin ang 4 na Saintmen. Nagulat siya, ngunit mabilis na tumugon si Rupert. Humakbang siya sa kawalan at sumigaw sa isang malalim na boses. Terra na. Pagkatapos niyang magsalita, ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay bumuhos sa kanyang katawan na parang alon, dahilan para ang demon energy sa paligid niya ay umalangaw-ngaw na parang apoy, na sumasaklaw sa daan-daang milya sa isang iglap. Nang makita ito ni Severin, sumugod siya palabas. Ang Oculus Blade na Some Iris sa kawalan ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Agad itong bumilis, Some Iris sa ere 100 talampakan ang layo mula kay Rupert. Ang atakeng ito ay napakabilis at agad na tumagos sa maliit na panangga sa depensa sa itaas ng ulo ni Rupert. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Rupert nang mapansin niya ito, at agad siyang umiwas upang maiwasan ito. Gayunpaman, ang matalas na talon ng Oculus Blade ay naputol ang kanyang braso nang tumagos ito sa panangga sa depensa sa harap niya. Si Rupert, na naputol ang braso, ay may matamlay na mukha at galit na parang mabangis na leon. Matinding tinitigan niya si Severin at sumiga. Karapat-dapat kang mamatay. Itinaas niya ang natitirang kaliwang kamay at humawak sa isang kamao patungo kay Severin. Ang walang katapusang demonyong enerhiya ay naging bakas ng palad na daan-daang milya ang laki, at ibinagsak niya ito ng may walang kapantay na kapangyarihan. Sa kritikal na sandali, itinaas ni Severin ang kanyang kamay upang sumuntok ng paalang, at ang kanyang Dharma Physics ay napuno ng walang katapusang banal na liwanag. Ang mga banal na liwanag ay nagdadala ng spatial energy, ang kapangyarihan ng mga bituin, at ang kapangyarihan ng 5 elemento. Nakaharap sa mga ilusyonaryong bakas ng palad na nahulog, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at sumabog. Sa isang iglap, nagkaroon ng kakaibang pangyayari ng mga bituin na umiikot at ang Milky Way ay nakasabit ng patiwarik sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, ang walang katapusang liwanag ng mga bituin ay natipon sa kamao ni Severin at malakas niya itong hinampas. Napakagandang suntok. 5 elemento mudra. Pagputol ng espasyo. Hindi gaanong pinabayaan ni Severin ang kanyang pakikipaglaban sa mga Supreme Paragon Cultivator,
Lalo na ang isang cultivator na tulad ni Rupert na ipinanganak sa landas ng demonyo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at paa gamit ang lahat ng uri ng dekalidad na mahiwagang kapangyarihan, at nadala ng mabangis na mga galaw ng pagpatay. Sa ilalim ng pag-atake ng napakaraming mahiwagang kapangyarihan, si Rupert ay lalong natakot, at di nagtagal ay nahulog sa kawalan. Paano naging ganito kataas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban? Lihim na nagtaka si Rupert. Akala niya ay malambot na persiman ang napitis niya, ngunit hindi inaasahan ay may nakita siyang matigas na persiman.